Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So take what resonate and leave what doesn't. So ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nagki-cleanse din po ako, so kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM niyo lang po kami sa GG Star TV. So simulan na natin kung ano ba yung makikita nating message dito. Ten of Pentacles, King of Cups, King of Wands, Nine of Wands, Eight of Swords. So nakikita ko dito, possible na nag-focus ka na ngayon sa family mo or gusto mo munang tuparin yung mga pangarap mo para sa sarili mo. So nakikita ko, nagmahal ka ng todo. Ibinigay mo lahat-lahat dito sa taong to. Maaring iniwan ka na lang bigla, ginos, or pinili yung iba. So nakikita ko rin na sobra kang nasasaktan. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula ngayon dahil umikot yung mundo mo dito sa taong to. And sa nakikita ko dito, tinatry mo na bumangon ulit at ipaglaban itong nararamdaman mo. Kaso may time na hindi mo alam kung tama ba itong gagawin mong decision or magpo-focus ka na dito sa present situation mo. So nakikita ko, mahirap para sa'yo na kalimutan or alisin sa puso at isipan mo yung taong to. Pero iniisip mo na kailangan mo mahalin yung sarili mo eh. Kumbaga, sobrang pagod na pagod ka na dahil maaring paulit-ulit ng nangyari to or paulit-ulit ng sinaktan ka ng taong to at pinaniwala na mahal ka niya talaga or totoong magbabago na siya. And sa nakikita ko dito, pinipilit mo makawala dito sa sitwasyon eh. Or kumbaga dito sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaso hindi mo alam kung tama ba itong direction na pipiliin mo dahil sobra kang nagmahal sa kanya at lahat-lahat ininvest mo dito sa taong to. Halos walang natira sa'yo. And ito yung nakikita ko na maaring napabayaan mo na yung sarili mo, nakalimutan mo ng may mga taong nandyan na nagmamahal sa'yo dahil nakapokus ka lang sa kanya eh. Hindi mo inisip na pwede ka pa palang makakilala ng iba or matupad mo yung mga gusto mo sa buhay na hindi na-include itong taong to. The Judgment. Sa nakikita ko rin dito, maaring nagkaroon ng karma. Maaring ito'y lesson mo na kailangan mong matutunan, na mag-matured ka, or kumbaga mag-let go, i-accept na itong taong to dumating lang sa buhay mo para bigyan ka ng lesson. Or kumbaga, season lang yung mga taong to. And pinaparealize lang sa'yo na deserve mo na magkaroon ng taong magmamahal sa'yo at rerespetuhin ka, ibibigay yung mga needs mo. Hindi yung taong i-use ka lang dahil nakikita nila yung weakness mo. So, ang nakikita ko dito, nagkaroon ka ng spiritual awakening. Kumbaga, unti-unti mong na-realize na, oo nga no, hindi ko pala deserve yung taong to. Kasi, ang nangyari lang dito, give ka lang ng give, and itong taong to, take lang ng take. So, kumbaga, tinake advantage ka lang. Ito yung nakikita ko dito. And, iniisip mo na ayaw mo nang malagay yung sarili mo sa ganitong sitwasyon. Ang nakikita ko na mas pinipili mo na mag-walk away sa sitwasyon even though na sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon. The Hierophant. So, nakikita ko rin dito, maaring kasal kayo ng taong to or may mga anak kayo. At, tinatry mo pa rin naman na ipaglaban itong marriage nyo or itong relationship nyo. Pero, sa nakikita ko dito, naisip mo na ikaw lang pala yung lumalaban. Kasi yung taong to, bumibitaw na eh.
So, sa nakikita ko, sobra kang nagtiwala at nangarap sa taong to. Kaso, itong taong to hindi pala ikaw include sa pangarap niya. Kumbaga, nangangarap lang siya para sa sarili niya at ikaw dito, inisip mo na magsasama kayo, bubuo kayo ng pamilya, or kumbaga, marami pa kayong ma-achieve dito sa inyong pagsasama. Kaso, bigla kang iniwan, or kumbaga, tinapong ka lang na parang basura. After all, ng binigay mo sa taong to. And, yun ang hindi mo matanggap dahil sobra kang naniwala sa taong to. Ten of Cups, sa nakikita ko rin dito, darating din yung time na itong mga taong to na nanakit sa'yo, ginamit ka lang, marirealize din nila yung value mo. Pero as of now, himahanap din yung mga taong to ng better person na, kumbaga, makukumpara ka. Kasi, hindi nakikita ng taong to kung ano yung value mo, yung worth it mo. Ang nakikita lang nila na hindi ka enough para sa kanila Huwag mo i-down yung sarili mo dahil worth it ka, kamahal-mahal ka. And darating din yung time na merong taong magmamahal sa'yo ng totoo. So ngayon, sa nakikita ko dito, alam ko na umaasa ka pa rin na babalik yung taong to or baka magbago. Pero i-let go mo. I-accept mo na ganito yung nangyari sa sitwasyon nyo at natuto ka na sa situation na to at ayaw mo nang mailagay pa yung sarili mo dito sa pagkalugmok kahit na alam mong masakit para sa'yo na gawin ito. Dahil darating yung time na itong mga taong binigyan mo ng panahon, marirealize din nila na importante kayo. Sa ngayon, hindi nila maisip to dahil selfish yung mga taong to. Ang iniisip lang nila na mag-grow sila, gumamit sila ng tao, and magkaroon sila ng achievement sa buhay na panandalian lang kasiyahan. So, sa nakikita ko dito, marirealize din nila kapag wala na kayong pakialam at matigas na rin yung puso nyo. Six of Pentacles, sa nakikita ko rin dito, may mga taong handang tumulong sa'yo, magmahal sa'yo, and merong taong nandyan sa paligid mo, hindi mo nakikita dahil nakapokus ka dun sa past. So, sinasabi lang dito na mag-focus ka sa present situation mo dahil bigyan mo ng time na mag-heal ka, na isipin mo na itong nangyari sa buhay mo is blessing. Kasi, kaya inalis ni God itong mga taong to is meron siyang hinahandang mas malaking blessing pa at yun ay ka-deserve mo. So, sa nakikita ko dito, umikot yung buhay mo sa taong to at hindi mo naisip na marami ka pa palang pwedeng gawin. And ngayon, nagagawa mo na yung mga gusto mo. Wala na nagbabawal sa'yo. Kumbaga, mas masaya ka na, pinipili mong bigyan ng time yung mga importanteng tao sa buhay mo, and hindi mo kailangan magtipid dahil kakabigay mo lang sa taong to Ito yung nakikita ko dito na dahil mahal mo, binibigay mo sa taong to. And ngayon, binibigyan ka ng universe ng chance na ibalik mo ito para sa sarili mo. Knight of Swords, sa nakikita ko rin dito, babalik din yung taong to. Maiisip niya rin na ginawa mo pala yung lahat. Ibinigay mo pala yung lahat-lahat ng pagmamahal mo dito sa kanya. Kaso, huli na dahil pinili niya yung maling tao. Saka maiisip ng taong to na ka-deserve mo yung pagmamahal kapag nag-walk away ka na sa sitwasyon, kapag wala ka nang nararamdaman pa, naging cold ka na dito sa taong to. And sa nakikita ko,
magsisisi rin yung taong to eh. Dahil pinakawalan ka niya. Ito yung nakikita ko. Kahit na anong gawin ng taong to, humanap man siya ng ibang ipapalit sa'yo, hindi pa rin niya makikita yung personality mo, yung genuine na pagmamahal or yung unconditional love na binigay mo sa kanya. Kasi nag-iisa ka lang, walang makakakumpara sa'yo. So ito yung nakikita ko dito na wag mong sisihin yung sarili mo dahil ito na naman, nakakilala ka ng taong binigyan mo ng panahon pero niloko ka lang, iniwan sa ere. So sa nakikita ko dito, ito'y awakening na kailangan mong piliin na mahalin yung sarili mo. Hindi mo pwedeng hanapin ito sa ibang tao dahil alam mo sa sarili mo kung ano tong nararamdaman mo. Hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na porket nalulungkot ka lang, maghahanap ka ng iba. So, isipin mong mabuti na maraming taong nagmamahal sa'yo. Hindi lang to, nawalan ka man ng taong espesyal na akala mo siya na yung makakasama mo. It's okay. Kasi alam ni God na hindi mo yun deserve. So, sa nakikita ko dito, masakit para sa'yo to. Pero, pilitin mo na mag-move forward. At alam ko na kaya mo yan. Mahirap lang to sa umpisa. Pero, ma-overcome mo rin to. And isipin mo, ang daming dumarating na blessing sa'yo ngayon. Especially sa career mo. And hindi man kasama na yung taong to sa buhay mo, merong darating na magpupuno ng pagmamahal na hindi mo naramdaman dito sa taong to. And sa nakikita ko dito, probably na may makadiling kayong isang earth sign, water sign, fire, and air. So, kung ito yung nararanasan mo ngayon, huwag mo hayaan na malugmok ka na malugmok paulit-ulit. Deserve mo yung pagmamahal para sa sarili mo. At mahahanap mo rin yung happiness hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at huwag niyo rin kalimutan na mag-comment. At maraming salamat at see you soon.